Pinalalawak ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamagitan ng Provincial Health Office o PHO ang akses sa libreng serbisyong pangkalusugan para sa mga dating rebelde o FR at mga lokal na komunidad sa Palayan City, Nueva Ecija. Ayon sa ulat, sa isinagawang Transformation Program Workshop sa lalawigan, kabilang sa mga serbisyong ibinibigay ay libreng operasyon, gamot at suportang pangkalusugang pangkaisipan. Sinabi ni Acting Provincial Health Officer Christian Salazar na nagsasagawa ang probinsya ng lingguhang libreng medical at surgical missions sa mga ospital na pinatatakbo ng pamahalaang panlalawigan. Kabilang dito ang mga pasilidad sa Bungabon, San Jose City, Santo Domingo, San Antonio, Gapan City at Cabanatuan City. Kabilang sa mga serbisyong pinagkakaloob ang operasyon para sa gallstones, bukol at almoranas, pati na rin ang regular na check-up para sa mga buntis at iba pang pasyente na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Nagbibigay din ng libreng gamot at tulong medikal sa ilalim ng programang Yakap kung saan maaaring umabot hanggang 20,000 pesos kada taon ang halaga ng mga inireresetang gamot na maaaring makuha ng mga benepisyaryo. Kinakailangan lamang ang pagpaparehistro at reseta mula sa mga akreditadong doktor. Upang higit pang mapalapit ang serbisyo, itinatag din ang butika ng probinsya kung saan maaaring kunin ng mga pasyente ang kanilang mga gamot ng walang bayad. Bukod dito, may libreng konsultasyon sa PHO 24/7 Mental Health Hotline, mga serbisyong pang-family planning tulad ng contraceptive implants at anti-rabies vaccination sa lahat ng ospital ng probinsya. Binigyang diin din ni Salazar ang kahalagahan ng pagpapagamot sa mga pampublikong pasilidad upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng mga gamot, lalo na sa gitna ng pangamba sa paglaganap ng mga pekeng gamot sa pribadong merkado. Samantala, sinabi ni Abraham Claro Casis ng Office of the Provincial Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO na patuloy na pinagtitibay ng pamahalaan ang integrasyon ng iba't ibang programa sa ilalim ng Transformation Program upang matugunan ang ugat ng insurhensiya at maisulong ang pangmatagalang kaunlaran ng komunidad. Ibinahagi naman ni Ka Fred, isang dating rebelde na mahigit 2 dekada sa armadong kilusan bago sumuko noong 2018, ang kanyang pasasalamat sa patuloy na suporta ng pamahalaan. Aniya, malaking tulong ang mga serbisyong pangkalusugan sa muling pagbangon ng kanilang buhay. Kapwa iginiit ng OPAPRO at ng mga dating rebelde ang kahalagahan ng pagpapatuloy at pagpapalakas ng mga ganitong programa upang mas marami pang mamamayan, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan, ang makinabang at makamit ang dignidad, katatagan at pangmatagalang kapayapaan. Nagsagawa ang 10 preschoolers mula sa Camp Bridge Child Development Center ng Educational Fieldwork sa Nueva Ecija University of Science and Technology o NUST University Museum sa Cabanatuan City, kung saan kanilang nasaksihan ang iba't ibang mechanical tools, kagamitan at mga makasaysayang artifact. Kasama ang kanilang mga magulang at tagapag-alaga, nagkaroon ng pagkakataon ng mga bata na makita ang aktual na halimbawa ng mga simpleng makina na kanilang pinag-aaralan sa paaralan. Ayon sa ulat, sila rin ang pinakabatang grupo ng mga bisita na nakapasok sa nasabing museo. Bukod sa museum tour, binisita din ng mga bata ang laboratorio ng College of Engineering, kung saan ipinakilala ni Albertino ang ilang makabagong makina at kagamitan. Ibinahagi ni Ofelia Martin Bawan, curator ng NUST University Museum, na mahalaga ang ganitong uri ng aktibidad sa mga batang mag-aaral. Samantala, sinabi ni Maribel Go, School Administrator ng Camp Bridge Child Development Center, na pinili nila ang NUST matapos magsaliksik ng mga lugar na may kaugnayan sa aralin ng mga bata.
Dagdag pa ni Go, plano nilang magsagawa ng mga susunod pang pagbisita sa universidad kasama ang iba pang estudyante, kabilang ang mga nasa senior nursery para sa kalintulad na fieldwork activities. Ipinapakita ng nasabing aktibidad ang kahalagahan ng hands-on learning kung saan mas napapalalim ang pag-unawa ng mga bata sa kanilang leksyon sa pamagitan ng aktual na karanasan at eksplorasyon. Inasahang iiksi sa halos 20 minuto na lamang ang biyahe mula Tarlac patungong Cabanatuan City, Nueva Ecija mula sa dating 1.5 oras, kasunod ng pagbubukas ng bagong bahagi ng Central Luzon Link Expressway o CLEX Contract Package 4. Ang bagong bukas na segment ay nag-uugnay sa expressway patungo sa Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX na magbibigay ng mas mabilis at epesyenteng biyahe para sa mga motorista. Ayon kay Mark J. Bert Nolasco, isang negosyanteng madalas bumiyahe mula Cabanatuan patungong Tarlac upang bumili ng baboy para sa kanilang lechon business, malaking tulong ang bagong ruta sa pagbawas ng gastos sa gasolina dahil sa mas maikling oras ng biyahe. Dagdag pa niya, ang mababang konsumo ng gasolina ay makakatulong din sa pagpapanatili ng presyo ng mga produkto, lalo na ng pagkain. Tinatayang aabot sa 11,500 motorista ang makikinabang sa bagong segment araw-araw. Samantala, binigyang diin ni Vince Dizon Kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH na napakahalaga ng proyekto lalo na sa panahon ng pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pa niya, makatutulong din ang expressway sa pagbawas ng trapiko sa MacArthur Highway lalo na tuwing peak travel periods gaya ng Holy Week. Ipinunto naman ni Giovanni Lopez, Acting Secretary ng Department of Transportation, na patuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng ligtas, maginhawa at epesyenteng transportasyon. Aniya makatutulong ang mga proyektong tulad ng CLEX sa pagpapabilis ng daloy ng kalakalan, pagbawas ng trapiko at pagpapatatag ng presyo ng mga bilihin. Ang bagong bukas na bahagi ng expressway ay mula sa San Juan Interchange sa Aliaga hanggang Cabanatuan Exit na kumukumpleto sa Phase 1 ng 29.2 kilometrong 4 na linya ng expressway. Pinaunahan ni Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng nasabing proyekto at inanunsyo na magiging toll-free ito hanggang Disyembre upang makatulong sa pagpapagaan ng trapiko sa MacArthur Highway. Ang 10 billion peso CLEX Phase 1 ay pinondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa ilalim ng Official Development Assistance. Bahagi ang proyektong ito ng mas malawak na plano ng pamahalaan na palakasin ang transport network sa Luzon sa pamagitan ng mga East-West corridors na susuporta sa mga umiiral na North-South highways.